by the power of your love. Holy Ghost, let your love surround. Kaming gamahanan nga Dios, nagapasalamat kami ning buntaga nga ikaw nagapanalangin sa mga makaigsunan sa Kabisayan ug dinhi sa Mindanao. Salamat sa imong kamot nga gamhanan dili kini mubo hapan hataas kini aron sa paghikap sa panginahanglan sa among mga kaigsuonan. Ginoong Dios, daghang salamat nga ikaw gamhanan nga naghimo sa langit ug sa yuta, lakip na niini ang among kinabuhi. Panalangin ni karon ang tanan nga nagapaminaw nga ang milagro masinati sa matag usa kanila nining buntaga. Amo kining pangayo sa pangalan ni Kristo Hesus among Ginoong Manluluwas. Amen ug amen. Praise God. Good morning sa atong mga beloved listeners from Visayas in Mindanao. Salamat sa Ginoo nga ning adlaw, mga kaigsunan, adlong Domingo. Nagapasalamat kita nga gitagaan ta sa Ginoo mayong adlaw, mayong panglawas o dalaygon ang Dios. Nini nga buntag mga igsoon nagapaminaw kani nga programa Worship on Air. Programa kini sa Throne of Grace Global Fellowship naimutang sa May Gonzales Simino Building 4 Tubod Highway, Iligan City. Dali lang ni makaigsunan tultulon kung naka sa Iligan City. Ako kang imbitahon sa Throne of Grace no karong buntaga. Saka lang diya sa may Gonzales Simino Building 4. Pareho ra nga building sa Pag-ibig Office ug sa PhilHealth nga giabangan diya sa Tubod Highway at bang sa may Price Plaza. Welcome ka, alas 9 magsugod karong buntag. O unyang gabi 4 o'clock no ang mga youth no sugod sila mga kaigsunan. So among gi-invite no imong presensya, join with us in our celebration of God's faithfulness this morning. So di ka may gawad, saka lang gyud nga to sa 4th floor kay naay nagahulat nga mga ushers nga mo abi-abi kanimo igsoon aron na dadon ka ngadto sa lingkuranan. Wala kini giila og unsay relihiyon nimo, ang ato ang mga kaigsunan nga duna kitay fellowship, duna kitay panaghiusa no sa pagsimba ngadto sa atong Ginoo. Dalaygon ang Dios. So akong pasalamatan usab ang pagpadayon sa pag-atiman sa mga kabataan ni Sister Tata, si Mira mga kaigsunan diya sa Riverside paingon sa taas. Salamat kayo sa pag-atiman sa mga bata. O bisan pa diri sa Santiago, Sister Bibi Tulio, si Brad Alex o Sister Ludi Abali, ang Ginoo magapanalangin kaniyo everyday mga kaigsunan naga-serve kitag pagkaon ngadto sa mga bata nga naa sa eskwelahan kato lamang gitawag og ni qualify sa ato ang pagsusi nga nagkinahanglan sila og suporta sa pagkaon. So mga kaigsunan, salamat kayo sa inyong pagtabang, pinaagi sa inyong mga donations. Nakapadayon kining programa nga scholarship nga mga bata makaeskwela sila mga igsoon. So na sila sa eskwelahan o ban kanila ni graduate na sa high school, na naput sila sa college. O salamat nyo ang support nga financial. Kung doon namoy mga suporta financial or namoy bugas, namoy mga noodles, mga used clothings, amo nang welcome mga kaigsunan. Kuha lang ni akong cellphone number 0919-819-7708. Kung ikaw na ipadala nga finances, layo ka kayo, pwede kang mo kuan sa ato ang Facebook, no, natay Facebook mga igsoon sa Rudy2000 1k@yahoo.com. Tulo ka 0 2000 dayon butangig 1k@yahoo.com. Sa atong Facebook mga kaigsunan. O pwede nimong isulat dito unsay gusto nimong ikinahanglan para nga makatabang ka sa mga kabataan nga nasa garbage site. Now, this morning, we will continue to discuss on how to experience the presence of God. Abi mo daghan kayong tinguha nga maka-experience sila sa presensya sa Dios. Gikan lang ko makaigsunan sa General Santos. Salamat sa Ginoo kay ang mga gitrain na to dito mga kaigsunan, mga 70 pastors and leaders mga kaigsunan, kay gilimit raman nato ang attendance. Sila mga kaigsunan naga-testimony. In fact,
gi-invite kita sa katapusan kang Mrs. Lourdes Rivera, kaning tag-iya og mga bangko, tag-iyang mga barko o kining RD Pawn Shop o uban pang mga company dito sa 700 Club. Gibutang ang dinner, mga kaigsunan, o nagpasalamat sila nga kini nga training ni abot sa ila. Og unya pasalamat sa Ginoo kay sa sunod nga training second landing, itawag na tunig second landing, gi-invite kita nga dito na pagahimuon sa Prayer Mountain nila. So salamat sa Dios nga gi-bless sa Ginoo sila. Nya pagkahuman dito niadto kita sa Isulan. Ang Isulan, mga kaigsunan, Sultan Kudarat, ang mga kaigsuunan usab dito, no, kasagaran mga Ilonggo mo na nga nagpasalamat kita kay third landing na human na dito ang ikatulo nga hugna sa training, o na sila on the process of implementing, no, sa mga plano, mga kaigsunan, unsaon pag-establish sa 24 HSP ngadto sa mga kasimbahanan. Nalaygon ang Diyos nga nagapadayon kini sa pagkaylap next week sa Bislig ug sa Dinagat Island. Muna nga nagpasalamat kita nga nagpadayon, no, abi nimo dili kini mahimo kung wala gayoy backup sa finances. Muna nga nagapasalamat kita nga ang Dios naga panalangin, mga kaigsunan, no, aron magapadayon kini mao nga training. Now let's go to our discussion this morning. Our topic is how to experience the presence of God. Now we are in the third part on how to experience the presence of God. Na number 3, mga kaigsunan. Number 1 is be thirsty. Then next is come to Jesus. And ikatulo is faith or expectation. Kining pagtuo o kanang mapay na buton. So kining faith or expectation importante kayo, mga kaigsuunan. Tungod kay kung wala ka nagpaabot, meaning to say nga wala kay pagtuo, wala kay paglaom. Ang James chapter 1 verse 6 to 7, but when you ask him, be sure that you really expect him to answer. For a doubtful mind is as unsettled as a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. People like that should not expect to receive something from the Lord. So gingon diya nga, be sure that you really expect him to answer. That means to say nga, your faith is active, not just passive but active. Ang imong pagtuo, imong gi-release whatever circumstances you may have, but your faith says God is faithful and He is able to give me everything that I need pertaining to life and godliness. So nakita na to nga si James, iyang exhorted the brethren. He said that be sure that you expect him to answer if you ask him. So mga kaigsunan, for a doubtful mind is as unsettled as a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. Sa ito pa, ang taong maduwa-duwaon, sama lang siya sa lusay nga gianod-anod sa balod ug wala gayoy kapadulungan ug asa ang hangin ngadto siya paingon. So mga kaigsunan, unsa bay atong gi-expect, unsa bay atong gipaabot sa Ginoo nga atong gipangayo. Wa ko masayod unsa imong gipangayo, unsa imong gikinahanglan, pero nasayod ko nga naa kay panginahanglan. Ang ako lang nasayran nga, mga kaigsunan, nga ang Dios buutan mutubag siya sa imong mga pagampo. Praise God. O God, dalaygon ang Dios kay ang Ginoo, mga kaigsunan, mutubag sa mga pagampo. In many cases, we experience the faithfulness of God. That is why every Sunday we have a celebration. That is a celebration of God's faithfulness. Because throughout the week, from Monday to Sunday, we have received so much blessings and love of God into our hearts. Now, abi nimo kung magduha-duha kita, dili kita makadawat. Matud pa sa balaang kasulatan, people like that should not expect to receive anything from the Lord. Why? Tungod kay wala siya faith.
Wala sa faith or expectation mo na nga naglisod siya sa pagdawat. One man, a blind man in the Bible, in the book of Acts, mga kaigsuunan, naa sila sa gate, beautiful gate ng Bible. Niya siya nagapaabot nga dunay mahatag ni Peter o ni John. Then matud pa diya, he expects something to receive from them. But Peter said, "Silver and gold have I none, but such I have I give thee. In the name of Jesus, rise up and walk." Now this blind man, ang kining cripple the cripple man, kining bakol nga tao, nakalakal, nakatindog siya. So ang iyang gi-expect nga madawat, mao kining limos kwarta, mo yang gi-expect nga madawat. Pero dunay another mas more higher level of gifts nga gikan kang Apostle Peter. Sa mga kaigsunan, sometimes daghan kay tao gipaabot nga ang atong gusto mao ni ang akong ipangayo, mao ni akong gusto, Lord. Parang naghimo kita order sa menu gikan sa restaurant, no? O unsa itong gi-order, sometimes among inay gusto nato. Pero mga kaigsunan, naay panahon nga daghan tag order sa Ginoo, dili kana maoy gipaabot nato, dili kana moy atong gikinahanglan. Kaya ang Ginoo mas labaw nga nasayod. Nasayod nato ay gipangayo sa Ginoo nga mao gini Ginoo order nato ni. Labi na po iwali nga be specific to the Lord. So we have to be specific in whatever we ask from the Lord. So kita mo ana, mao gini Lord, mao gini. Pero mga kaigsunan, sometimes mingon ang Ginoo, no, that's not the thing that you need. Dili kana mao'y pinaka butang nga imong gikinahanglan. Nasayod ang Ginoo mo, nasayod pinaka lalum ang Ginoo mo nasayod. Sometimes dili mao'y gihatag si Ginoo sa tuwa. Pareho ning maong bakol. He expects something to receive from Peter. But Peter raised his voice. His voice is, he said, "Raise up and walk in the name of Jesus." Ni anamo si Jesus. Praise God. O kining maong bakol, nakatindog siya, nakalakaw, naglukso-lukso. So yun na ang kalipay. Sa diyan ang tao makareceive gani gikan sa Ginoo, malipayon ka siya. Dini mundaga tingalig kulang ang imong kalipay. Then you want to receive something from the Lord. The thing that you need is expect Him to give you. Pabuta nga siya mo tagbo sa imong panginahanglan igsoon. Sumuna ang gitawag og faith or expectation. Number 4 is learn how to receive. Now, kanang to receive something from God, kinahanglan nga kahibalo kita niya na. In John 7:37-38, on the last and greatest day of the feast, Jesus stood and said in a loud voice, "If anyone is thirsty, let him come to me and drink. Whoever believes in me, as the scripture has said, streams of living water will flow from within." So God said, if anyone is thirsty, let him come to me and drink. So this is the challenge. Nga kita di ay ang muinom ang tubig gikan sa Dios, pero ang mupunit sa baso ug ang muinom, ang mo open sa atong mouth, kita di ay ni ana atuan na kana nga trabaho. Mga kaigsunan, unsaon ba kung close ang atong baba niya, moingon ta paim na ko Ginoo niya close ang atong baba, dili pwede tang makainom. Muna gusto sa Dios mga igsoon nga kita maka-experience niya na. Learn how to receive from God. Do not close your hands. You open your hands and receive something from God. Sometimes ato agod atong i-close ang atong kamot. Pagdawat na to first nga pagdawat na to kumkumon din na to. No, mga kaigsunan, ang pinaka the best is do not close your hands when you receive something from God. You keep on your hands open. Why? So that the Lord will add more. Will give you more. Kung Ginoo hatag sa primero, napay kaduha, ikatuloy, kaupat, dugangan sa Dios,
sa diha nga ikaw abri ang imo ang mga kamot aron sa pagtabang usab ngadto sa uban. Kung ikaw na ipanginhanglan, no? Tabangi ang uban kay kana mo ikabuton sa Dios. Number 5 is perseverance. Kinahanglan nga muna hutay ka. Ni Ezekiel 47, 2 and 3. He then brought me out through the north gate and led me around the outside of the outer gate facing east, and the water was flowing from the south side. As the man went eastward with a measuring line in his hands, he measured off 1,000 cubits and then led me through water that was ankle deep, nagkalalom. He measured off another 1,000 cubits and led me through water that was knee deep. He measured off another 1,000 and led me through water that was up to the waist. He measured off another 1,000, but now it was a river that I could not cross because the water that risen and was deep enough to swim in a river that no one could cross. Now, mga igsoon mo ni kanang perseverance. Primero niya, giyahan si Ginoo sa iya lamang gitawag og angkol kanang iyang tiil lang kutob ang kalalumon. Nagpadayon siya hangtod nga gidala siya nga to nga nagkalalom hangtod siya ang hawak kutob. Hangtod nga nahimo gyung river. So ana ang iyang pagka-consistent nga dili siya muhulong mga igsoon sa primero niyang ampo, gamay ra kayo, kaduhang ampo, tungod ra sa hawak, hangtod nga nahimo ng river ang water. Praise God, meaning to say nga doon na unlimited source. Sumuk ka naman kaigsunan nga ang atong pangayoon sa Diyos, do not stop in whatever circumstances you might have. This morning, tingali nagkakalugi imong business, tingali nagkakaproblema ka, ay gigalag igsoon ayaw pag-give up, padayon diha sa Ginoo kay ngano na ay buhaton ang Diyos sa imong kinabuhi. Praise God, ang Diyos dili matulog, ang Diyos gyud nahigugma kanimo. So do not give up, no? Persevere. Or I want to encourage you mga igsoon nga padayon gyud sa pag-alagad. Praise God. Miabot man ang takna sa mga pagampo kung ikaw dunay mga suliran sa kinabuhi. Imo lamang guniton, guniti ang radyo. Imong buhaton guniti ang radyo, piyo nga imong mata kay magampo kita. O katong layo sa radyo, tapion imong tuong kamot sa imong dughan kay magampo kita. Magampo ta. Ginoong Dios Amahan, salamat kayo nga imong grasya nagadagaya silang kinabuhi. Panalangin ni karon ang tanan nga nagapaminaw. Og daghang salamat nga imong grasya mo abot kanila Ginoo. Panalangin ni usab kining station sa DXIC RMN tibuok Pilipinas nga nahimo kining paratayanan sa maing balita sa pag-abot ngadto sa kabukiran o ngadto sa daghang mga tao. Padayon ka sa pag-bless ini nga station, ang management niini. Salamat Ginoo, bisan pa ikaw magapanalangin sa tanang listeners, ang tanang magasimba nining adlaw, ang panalangin moabot kanila Ginoong Dios. O dalaygon ikaw sa walay katapusan, ang milagro kayuhan mag-abot karon sa tanan nga nagapaminaw sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen ug amen. Praise God. Higalag igsoon ni muntaga ako nasayod nga dunay gibuhat ang Dios sa imong kinabuhi. Tindog sa imong nimutangan og ina daghang salamat Ginoo sa imong pagpanalangin kanako. Sulti ako nining simbahan. Okay? Pwede nimong isulat sa atong Facebook, Rudy Isik nga at yahoo.com nga Facebook, mga kaigsunan. Ako ma-receive ang imong sulat. O pwede nimong kuha na akong cellphone number 0919-819-7708. O salamat kayo sa tanan nga nag-text ni miaging simana. Wala ako mabasa inyong mga pangalan. Pero salamat kayo sa inyong response. Ang Diyos mga panalangin kaninyo. Ayaw kalimot sa Throne of Grace Global Fellowship nimutang sa May Gonzales Simino Building 4 Tubod Highway, Iligan City. See you in Throne of Grace Global Fellowship. Kini si Pastor Rudy magaingon, ang Diyos mga panalangin sa inyong panimbahon ni Nadlawa. Bye-bye. God bless you all.